Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupa. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak.
Kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid at narito ngayon tayo sa Sabado, unang Sabado ng buwan, March 7 para sa ating pagninilay. At ngayon ay narinig natin yung napakagandang kwento ng alibughang anak or the prodigal son. Ano ba ibig sabihin ng prodigal? Ibig sabihin nito yung magastos, yung talagang binibigay ang lahat. Pero sa totoong buhay, sino ba talaga yung magastos? Yung bang anak na naglustay ng lahat ng kanyang ari-arian? O yung tatay na ibinigay ang lahat para sa kanyang mga anak? You know, marami po nagtatanong sa akin, bakit po ang buhay napaka-unfair? Totoo naman, di ba? Pahabang tayo lumalaki, tinuturuan tayo ng mga magulang natin na kailangan fair ka sa buhay. Kailangan hating kapatid kung meron ka mga kapatid. Pero habang lumalaki tayo, nare-realize natin that life is really unfair. Pero sa totoo lang, si God, unfair din. Bakit? Kasi kung lahat ng mga kasalanan, pagkakamali at ginagawa natin ay bibigyan niya ng fair at karampatang parusa, malamang wala na tayo sa mundong ito. But God is unfair because even though we have sinned, even though we have made so many mistakes, yung kanyang balik sa atin ay kanyang awa at pagmamahal. At yan po yung naranasan ng younger son. Yung son na sabi niya, nilustay niya ang lahat ng kanyang ari-arian, bumalik siya sa kanyang tatay, at anong ginawa ng tatay niya? Nakita pa lang siya mula sa malayo, tumatakbo na yung tatay papunta dun sa kanyang anak. My dear friends, ikaw, ako, tayong lahat ay nagkasala, pero ang balik sa atin lagi ng Panginoon ay ang kanyang awa at habag, kung tayo lang ay bumabalik sa kanya. Pero, gusto ko ring bigyan ng pansin yung nakatatandang anak, si kuya. Dun sa kwento, sabi niya dito, buong lahat ng mga ginagawa ko para sa iyo, I have been slaving for you. Tinawag niya ang sarili niya bilang alipin. Ako ay naging alipin para sa iyo. At ni minsan, hindi mo man lang ako binigyan ng pinatabang guya o ng isang kambing para makapagsaya kami ng aking mga kaibigan. Look at that word. The older son said, I have been slaving for you all these years. Siya na anak ng Diyos, o anak ng kanyang ama, rather, siya na anak ng kanyang ama, ay tinuring niya ang sarili niya bilang alipin. At hindi niya tinanggap yung pagmamahal na yun ng kanyang ama. Kaya mga kapatid, magandang tanong po sa atin yan.
Tayong lahat ay nagkasala. Pero ano ba ang tingin natin sa ating sarili? Tayo ba ay mga anak niya, anak ng Diyos, na humihingi at tumatakbo pabalik sa Kanya? O tayo ba yung tipong mga, "Oh Lord, ginawa ko to para sa iyo. Dapat gawin mo rin to para sa akin. Lord, naglilingkod ako sa iyo. Dapat sagutin mo naman yung mga panalangin ko." Alin tayo sa dalawang yon? Sana po, lalo na ngayong Kwaresma, tignan natin ang ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos at tanggapin natin ng buong pagpapakumbaba ang Kanyang awa at habag. Kaya manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po dahil sa lahat ng aming ginagawang kasalanan at pagkakamali, pinili mong tignan pa rin ang aming mga puso. You have been merciful to us, O Lord. Sana po, bigyan niyo po kami ng biyaya ng pagpapakumbaba na tanggapin at yakapin muli ang iyong awa at hindi maging mapagmataas sa aming mga nagagawa. Bagkus ay buksan ang aming mga puso para maging tunay na mga anak mo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.